Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mga isang buwan matapos ko gumaling, balik na ako ulit sa pagtatrabaho. Ang aking ama ang lagi kong kasama noon. Sa loob ng ilang buwan, walang anino ni Pino akong nakita. Pero nagbabaka sakali pa rin ako na makausap siya. Doon ay namuhay na rin ako na halos wala ng tiwala sa ibang tao. Lalo na yung bago mga kakilala. Kadalasan na lamang sa dinidikitan ko noon ay yung mga kasamaan ng aking ama na yung iba ay kamag-anak ko pa. Kapag naman hinahanap ako ng mga dati kong amo, ay nangahata ako ng isa sa mga yon para makasama sa kung anumang trabaho pa. Mabilis lamang na tumakbo ang panahon matapos ng tagulan. Tadaraw na naman. Isang taon na halos ang nakalipas noon. Matapos ang huling na araw ng kapasan, nagkakayayaan na naman ng inuman. Sakto namang kami-kaming nagkakayaan ng inuman malapit lamang sa amin at alam naman namin palada ang lugar noon. Lating-tima ako noon. May yung circle lamang ng mga taong pinakisamahan ko. Ayun lamang sila. Wala na iba. Hindi na ako nanilalapan ng ibang tao kahit sa mga bukid. Simpleng ipiyan lang. At nagkakausap naman usually kasi pag nasa tubuhan magkakakilala na. Nagkakapalo na lamang apod sa dapasan na ng palay ang usapan. Iba't ibang tao na yun nandun akong minsan na yung magkakasabay pa sa ibang may-ari kaya talagang halo-halo. Habang nagiinuman noon, may napanggipan isa naming kasama na malayong kamag-anak ng aking ama. Patungkol ito sa binawa niyang kasamaan na kasama niya sa paggapas noong nakaraan sa iba pang paniman. Nayumdabido kasi sila sasama sa dalawa pa nilang nakasama sa palayan na yun. Dahil umano, merong handaan sa lugar. Ang sabi pa ng dalawa ay nasa kabilang gilid ng isang bundok. Medyo malayo kaya niyaya daw siya. Kaso inunahan na daw siya ng dalawang nagyaya na hindi na sila pwede magdadbal ng isa pang kasama. Dahil limitado lamang ang handaan. At saka wala nang matutunugan. Siyempre, tumanggi malamang din ipong si kananing dahil sa hiya. Tsaka hindi naman siya talaga imbipado. Isa si kanaming sa mga konping may anam patungkol sa nangyari sa akin kaya napagsabihan niya umano ang dalawa na mag-ingat. At taon-taon ay dumadami na ang mga taong nawawala noon. Si kananing po kasi ay may kakilalan mensahero at natapagdala noong mga panahon na yun. Kaya bago pa lamang ako na biktima ng mga grupo ng kamag-anak ni Pino, ay marami na siyang nababalitaang nawawalang mga bara. Bukod sa pwedeng sinalvage ay pingin binila noon ay pwedeng nga ding aswal o mababamis na hayop pang may maladawa. Tapos pa, yung isa namang kaanak ni kananing ay may mga kilala sa side ng sundalo at meron ding mga kilala sa side ng mga bandito. At ang mga ito ay parehas na nagsasabi na may mga abandonadong mga kabayan niya na nasa taas ng bundok o sa mga gubat. Na kapag pinapasok naman nila, wala silang nakikita maliban sa mga napirang mga hubad at punit na kasuotan. Mga kwintas o panamuting buto-buto na nakasabit sa may mga bintana at pinto. At mga lamesang gawa sa kawayan. May mga naiiwan din ng mga nagaya ng mga alak o kung ano pa. Pero yung mga nabi o mga buto, walang napipira. Ultimo mga buto ng mga sariwa pang nakapay na mga hayop ay wala. Wala bin bakas na mga hukay o libinan pero may bakas na kumakain ng karne. Ang mga nanggaling doon. Dente nga rin naalala na oo nga, yung bakod, pader ng bahay, yung lamesa na pinaglagyan ng mga katawan at karne nung pumunta ako doon. Puros bagong kawayan lahat yon.
Maberbi ba at sariwa ang ginamit na kalayan. Muli akong kinilabutan at inanana ang nakaraan ko nun. Parang nagpanik ako ng onte. Sabi ko, di ba, hindi ba nagpapigil ang mga kasama niya din sa mga nagyaya? Ang sagot ni Kananing, hindi daw. Para daw na rin syukatan pa ng pagtalalaki ayon kay Kananing ang pagpigil niya. Pinawan pa siyang duwab na takot. At nagyabang pa ang mga ito na kaya nilang pugutan ng ulo. Ang kung sino mang manglapastaran sa kanila. Hindi na uminik pa si Kananing no mga panahon na yon. Kaya dumiretso na lamang siya sa inuman namin at doon ay kinuwento ang lahat. Naging maayos ang gabi namin. Malalim na rin ang gabi nang umuwi kami ng aming ama. Tilog na ang mga kapatid ko at ang nanay ko pag-uwi. Si Papay at Nanay nasa may papag madalas natutulog. Ako ay palaging sa upuan sa baba ng kwarto malapit sa kusina. Malakas ang tama namin noon kaya naman nakatulog na kami pagkatapos. Sumunod ng mga araw. Ikalawang araw matapos ang inuman ay binulaho kami ng balita. Maagang maaga, ladising na kami. Dahil ipong si Kananing ay patakbo sa bahay para gisinin ng aking ama. Ang nangyari pala, hindi na umuwi noong nakaral-araw ang mga naimbitahan sa handaan sa kabilang bundok na yon. Kinutuban na ako noon at ang malala pa, yung dalawang pamilya na mga yon. Kaya nagwawala at nakaabot kay Kanaming ang balita. Meron silang natanggap na hindi kaala-aya. Ayon kay Kanaming, yung isa sa pamilya ng atrabaho niya, hindi makatulog ng maayos gawa ng alulong yung aso nila sa paligid nun. Nagpapaka sila na kung sakali mang anak man nila na umuwi yon. Bakit pa kakahulang mga aso nila, di ba? Dayong pakilala naman dapat tinalaboringan. Sa imis ng padre de pamilya ay lumabas ikaw para silipin na meron itong dalang itak. At panam niyo o ano ang nakita niya. Sa may mismong date nila ay merong nakasabit. Isa yung malaking hita ng baboy pero baboy ramo din. Dahil sa maipimang balat at may balahibo pa yon. Nakasabit dito doon. Sariwang-sariwa. Pero ang ikinagulat nila ay nakapulupot ang parte ng karne na ito sa isang ripaso o parte ng pulit na damit na huling suot ng kanilang anak. Dahil bilang nangyari sa isa pa. Ganun bilang napanggap ng pamilyang yon. Hindi ko maintindihan pero nang marinig ko at malaman ko ang balita na yon. Teka naming, naalala ko na naman ang sinabi ng manggagamot na tagutom. Kapag pagginip ay paggutom na naman sila. At din palamon sa parte na kapag hindi ako nakauwi noong nangyari sa akin, wabi kaya hindi ako nakaligtas doon. Hindi kayo demenbinang matatanggap na mga magulang ko. Leblokas loob ako noon. Baka sakaling merong nakatakas na kung sino. Silabihan ako ng aking ama na huwag nang mangianam pero hindi kaya ng konsensya ko. Walang nadawa yung tatay ginawan kasi iniyakan ko po talaga ang mangyari. Hindi ako matatahimik. Laki pod ko orbima ako kay Kananing. Laki barita kung baka merong nakatakas. Pero sa tulong ng mga kaibigan niya, wala kaning ibang nabalitaan kundi may mga baryo na malayo sa amin ang nagtendo wala ang bilang mga kamag-anak. Nagtabayan ang nangyari sa kakilala ni Kananing. May mga napanggap din silang karne na may ritaso ng huling suot. Nang panilaw mga nawawalang kaanak na yan. Walang ni isang kumain ng karning nakita nilang nakanambipeng. Yung iba ay sinubukan pang dalhin sa mga manggagamat ang karne at pagripaso. Na nakumpirma naman na yung karne ay purong karne ng hayop.
Samantala sa Ritaso Malateda ay walang makita ang mga manggagamot na ito. Maklaro ko lamang na mga maalam sa pagbawas sa mga manggagamot sa amin. At kung wala namang nabapit, walang sakit o walang gumagambala ay wala silang makikita. Pero Sir Seth, merong isa na kahit papano ay maalam sa pagbabasa ng nangyari sa huling may-ari ng tela. At ang nasabi na lamang nito, kainan, pagkain, pinatulog, kinapay, tinarin. Di pa'y sumariwa na naman sa akin ang lahat. Lagi kong naaalala ang mga pangyayari. Yung mga katawan na nakahandusay sa likod ng bahay. Yung mga hinalo-halong karne. At ang malala pa sa mga bawawot ko. Nagsasalita at humihingi ng tulong ang mga ito. Alam kong hindi papayag ang aking ama pero noong mabalitaan ko na nataroon ng mga samahan, larumoronda at tutugis sana sa mga ito. Nagkaroon ako ng interes na sumama. Yung mga unang ronda, pasunod-sunod lamang ako. Pero nung mga sumunod pa ay ako na mismo ang humini ng suwestyon. Na kung pwede ay sa gilid kami ng mga pangpangdumaan. Ikutin namin yon. Bago kami makaraping sa dugduman, paggilid ng mga bundok-bundok. At aakyapin namin ang mga parpe na yon kung makahanap mo kami ng oportunidad. Ilang araw namin yung hinanap pero bigo kami. Hanggang sa matapos ng taginit. Ultiming madaling araw ay hinalugub namin ng paligid pero wala. Meron akong napagtantunan na isang beses sa isang taon. Marahin ay yun lamang ang mga panahon na ang grupo nila mga ador ng bibiktima. Pero ang hindi ko lamang naisip noon, maliban sa kanila, may iba pa kayong mga grupo na gumagawa din noon. Nakichismis ako ng nakichismis kay Kanani. Papi pa sa isang kaanak niya na may koneksyon sa mga bandido at mga sundalo. Walang nawawala noong panahon ng tagulan. Ginawakan ko rin ang sakop ng pagtatawa ko noon. Kahit patakang-taam aking ama kung bakit 5 hanggang 6 na baryo ang pinupuntahan ko. Pagdating lamang sa mga pagsasaka, pagpapanimat ko ano-ano pang gawain ay hindi ko ipinilintana. Maring isipin ng iba na sobra naman yung ginagawa ko pero kung kayo na trauma, wala pang maayos na doktor noon para mawala ang masasamang palaginip na paulit-ulit kong napapaniginipan. Lamas gusto ko na lamang na kumayod kesa matulog ay siguro maiintindihan niyo rin ako. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa umabot ang 3 taon. Binigyan ako ng pagkakatawan na muli kong makasagupa ang mga ganitong uri ng nirlaw. Noong mga panahon na ito, nakilala ko na si Ninay. Na nobya ko pa lamang noon pero siyang magiging ina ni Ronnie. Masasabi kong batak na ako sa pagtatrabaho nito. Silog na rin ang palit ko sa araw-araw na pagkayad lang. Isang partikular na araw na, bigla akong napapigil sa pagtatrabaho. Nang marinig ko ang usapan ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho at ng isang dayobi na trabahador. Parehas silang dayo. Kumbaga kabilang sa mga hindi ko kilala masyado. Hindi tulad ng iba. Pare, ikaw lang yung inibikahan ko Bundok kasi yun tsaka kung mag-iimbita pa tayo baka magsisamahan yung iba. Hindi na kakayanin. Konti lang kasi yung salo-salo namin dun Pumintig ang tenga ko sa narinig ko na. Pamilyar ang pagkakasabi. Papi ang pakiramdam ko. Pamilyar. Matapos ang trabaho namin at naghiwalay na sa paglalakad ng 2 lalaki na ito.
Agad kong sinabayan ng lalaking inimbitahan na pangalanan na lamang nating Juan. Dahil sa pamilyar naman ang mukha ko sa kanya, ngumipi naman ikaw at tumango. Palakaibigan si Juan. Matapos ng konting kamustahan, nagparinig ako sa kanya. Sabi ko, larimig ko sila ni Johnny. Inimbitahan siya. Sabi ko, may nag-imbita din sa akin na kakilala para kumain sa bundok. Pili lamang din ang inimbita katulad niya. Biniro ko pa na hindi kaya parehas kami na pupuntahan. Ang bata-batang si Juan noon natuwa. Sa tuwa ay nasabi ko kung anong araw at anong oras sila papa sa bundok ni Johnny. Biyernes ng gabi. Pagkatapos ng trabaho namin. Mga ilang oras umano ang lakaran. Nanimig ang kalamnan ko nun. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagtapang paparan. Pero binawi ko na lamang ang lahat at sinabi ko kay Juan na iba para yung araw ng sa akin. Nag-usap pa kami hanggang sa madiwalay ng landas. Ilang araw kong minatsadan si Juan at Johnny. At sa konting pag-uusap namin ni Juan, tuwing uuwi kami, nakukuha ko ang impormasyon kung saan parte ng bundok sila aakyat. Kahit na hindi niya masabi ang eksaktong lugar. Basta malaman lamang namin kung ano ang dadaanan paakyat. Walang problema sa amin yon. At base sa pagkakasabi ng pinapilyo si Juan, malayo sa kinadis ng trail o daan pabundok ang dadaanan ng mga ito. Liis. Pero gaya ng inaasahan, ay meron pa ring dadaan ng bapis o ilog doon. Humilamak ika sa kapanahonan namin na tanying pagbabasa ng mapa, ng anino ng mga puno, ng takbo ng tubig ng ilog, ng hilera ng mga puno, at ng direksyon ng takbo ng ulap sa langit ang basihan ng paghahanap ng lugar. Madali lamang ito para sa amin. Lalo na ako at nakaranas na ako ng iba't ibang direksyon o panliligaw na mga panahon na yun. Dadad mo pa na kung saan na rin ako napadpag. Noong mga panahon na yun, dalawa sa mga nakasama kong Romon na dati ay nakakausap ko pa. Pinakapiyawan ko sila tungkol dito at hindi sila nagpalawang isip na sumama nun. Tawagin na lamang natin silang Ruel at Bale. Love them tell kami nun. Wala kaming ibang plano kundi sundan si Juan at Johnny sa kuta. Kung tamang hinala namin ay gagawa kami ng paraan na makapagsuklo sa tamang oras. Kapag mali naman ay maigi lang at mas maayos, diba? Langinayaw ako noon na binigay ko sa mangdadamot yung asin, abo at nanis na nasa tube. Pero wala na akong magagawa. Tao karampot na patalima. Tangsimbi na lapoy. Daas, asin at abo na sa bahay ko lamang nakuha ang dala ko noon. Hindi namin balak makipagbakbakan kasi alam ko naman na hindi namin kakalanin. Balak lamang namin na magkaroon ng pagkakatawan. Doon makaharap sila at umaasa ako na andun ang matalik kong kaibigan. Umaga pa lamang papunta sa trabaho. Talaga na ako na mga babanin ko. Pagkatapos ng tanghalian ay nataroon ako ng pagkakataon na makausap si Juan. Ibinigay ko sa kanya yung asin at abo na nasa may supot mapela. Sabi ko, baka kailanganin mo. Pinaginap ko siya sa bundok. Pinapiyawan ko na taginip na naman. Agutom. Hindi natin alam kung anong hayop ang gutom na pwedeng umatake sa ganudis oras ng gabi. Nagpasalamat si Juan sa akin na panam kong hindi nga naman binaliwan na ang pagpapaalala ko. Pero din daw ang paalala sa kanya ng mga magulang niya. Nagmatsyag ako buong maghapon. Hindi naghihinala yung Johnny. Para lamang talagang tangtaraniwang tao ang mga ito. Pero pansin ko lamang na kasing babag ni Tumipino. Pagkatapos namin sa trabaho,
Nagmature pa ako. Bago ako unang nagpaalam na kunwari ay aalis na. Si Ruel at Balay nakaantabay na rin sa may parte ng bundok na aakitan base sa dadaanan nila. Then kami balak magkita. Sa way malayo ako na parpil na naghintay. Nakisalamuha ako sa ibang grupo na ibang lupa naman ang sinasakahan doon. At nang makita ko nagsimula ng mablakad ang dalawa. Nagpa-distansya ako bago sumunod. Nagpalit na rin ako ng kasuotan noon sa isang parte ng irigasyon. Malapit nung magdilim noon. Nang makita kong papasok na sila sa mapunong parpe, doon ko dinarian ang paglalakad. Hindi naman sila mahirap pagidapin dahil halos kalahating oras ng lakad nila sa may daanan at may pa rin bakit nun. Maya-maya pa, lumihis na sila ng daan. Kailangan kong huminto dahil medyo masukay yung unang parte ng binaanan nila. Pinig na dinig mo ang tunog ng mga daon sa inaapakan nila na. Nang makalayo na sila ng konti ay nagpauna ako ng konti sa bus. Sinunod ko pa rin ang trail. Bakit? Sa bandang taas ko ay nakita at doon kasi naghihintay si Ruel at Balay. Alaman nila yung posibleng daanan ng dalawa. Dahil nakapag-ikot-ikot na sila sa lugar ng umagang yan. Kung sakali man umano na mali sila at umakyat ang dalawa, ay magkukong na rin malamang silang pababa pa lamang ng bundok. Muli kaming bumaba ng konti. Din na kami nagsimulang gumaybay sa direksyon na binaybay ni Juan at Johnny. Masukal, mataas sa mga damo at makakape. Mahaba ang suot namin noon kung sakaling may mga anggat sa amin. Payo naming binaybayan. Pinatansya namin na makita pa rin ang mga sinusundan namin. Makanipas pa halos ang higit sa kanahaping oras ay biglang humawa ng daan. Di pa na sa parpimeto, marinig namin ang agos ng tubig. Ilog na naman. Mahilig siguro sa ilog ang mga ito. Bakit kaya? Maya-maya pa, nakita ko na nagsimbi ng ilawan ng isa sa kanila. Laging kampante kami noon sa kadalilan ng hindi kami mahihirapang sundan sila. Babase kami sa inawan. Si Bal, kampante kami kay Bal dahil magaling itong umalala ng direksyon. Siya ang patatakbuhin namin. Lingid sa kaalaman ko noon na maliban sa aming tatlo, ay may iba pa panagaang plano noon si Bal kung saaning bababa siya. Makalipas ang ilan pang minutong pagsulod sa kanila, nakakita na ako na umaliwanag sa batang taas. Mga nagsisiingayan na tawanan. Parehas na paraan ang ginagawa nila. Katulad na nangyari sa akin. Pero sa ibang parte naman ng magubat na bundok na yon. Pero sa parehas na panahon. Panahon ng paggutom. Sa baryo na Malaswal. Ang kwento na ibabahagi ko ay karanasan ni Piping. Tubong butuan ito pero lumipat ang pamilya nito sa Davao. Nangyari ito taong 1985. Payak lamang ang pamumuhay ng pamilya. Pagsasaka ang pamunahing kabuhayan ng kanilang ama na si Raning. Napakasipag bumiyahe ng tricycle ng kanilang ama. Aalis ko ng umaga at hapon na umuwi. Sa bira lamang ang pasahero sa baryo kung kaya't dumadayo ito ng pamamasada sa bayan. At dahil hindi pag-aano karami ang namamasada ng araw, kaya medyo maganda ang kanyang kita. Masinop itong nag-iipon dahil nag-aaral ang anak nitong Simone sa kolehiyo. Nasa ika-4 na paitong na ito sa kolehiyo sa Kursunguro. Kaya naman na lamang ang pagpupursige ng Rama. Isang beses sa isang buwan lamang kasi ito kung umuwi. Dapat sa araw ng pag-uwi nito ay may naipon na silang pera para
baunin ito pagbalik sa may syudad. Dahilan kung bakit maganda ang kipan ng kanilang ama ay nagtitipid pa rin sila. Habang si Piping ng pangalawa sa magkakapatid, siya na ang madalas na katuwang ng kanilang amalon. Nag-aaral biroon si Pipin at nasa ikalawang baitang na ito sa high school. Kaya't madin siya. Todo ipon na. Ayaw na kasing maging pabigat sa mga magulang niya kapag siya na nagkolehiyo. Bali na pinagpasalamat naman ng kanilang ama. At nagpapasalamat din ito sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Palagi kasing pinapaalala ng kanilang ama sa kanila na wala silang kayamanan na maipapamana sa kanila noon. Ang dalawa naman yung kapatid ay kasalukuyan nasa elementarya. Ang sumunod sa kanya ay nasa ika-4 na baitang na. At bunso naman na si Joy Jerry ay nasa unang baitaw. Lahat sila ay nagsisikap sa pag-aaral at natutirong diwiskarte para lamang may pangbaon doon. Si Joy at Jepoy ay madalas na magdala ng puta sa eskwelahan. Kadalasan ay santol at bayabras. Pinapalitan nila ito ng lapis o di kaya papel. Minsan naman ay pinya at saging. Napagalitan ng kanilang paninda ay ang mga guro na nilang namimili noon. Tuwing Sabado, nabubuha sila ng susong pinipit at tuya at inlalako nila tuwing Linggo ng umaga. Kapag namunguha sila ng suso at tuya, ay sinasamahan na sila ni Piping. Din sa paglalako. Amigado kasi silang may hindi nangyayari minsan sa sapa na pamilang pinagkukunan ng suso at tuya. Kung kaya't Biyernes pa lamang ng gabi, ay nag-uusap-usap na magkakapatid para planuhin ang kanilang pag-alis nun. Para maiwasan ang aberya at pag-aalala ng kanilang mga magulang. Isang Sabado ng umaga, baga pang umalis sila Piping kasama ang dalawa niyang kapatid. Ipunta sila ng sapa para manguha ng tulya at susong pilipit. Tagaraw na ng mga panahon na yon kung kaya't mainam na pagkakataon ito para sa kanila. Pinayagan naman sila ng kanilang ama. Pero sinabihan sila na wag na magpaabot pa ng tamhaling tapat sa may sapa. May nabalitaan kasi itong hindi magandang nangyari sa isa sa mga bata na maninirahan din sa kanilang lugar. Mga 2 oras nang nakaraan nang makaalis ang 3 magkapatid. At habang kausap ng kanilang ina ang isa nilang kapitbahay na napadaan, ay dumating naman ang anak ng isa pa nilang kapitbahay na si Bokloy. Hinalap sila nito dahil gusto ng bata na manguha ng tuya at susong pilipit pero sinabihan ito ng kanilang ina na matagal na silang nakalis. Kaya't sa susunod na Sabado na lamang ito sasama sa kanila. Umayos din naman kagad ang bata. Bago magpananghalian ay nakauwi ng 3. Masaya mula ito dahil mga oras na yun ay marami silang nakuha. Tiyak ay marami umano silang maibebenta kinabukasan. Pagkatapos nilang maglinis ng katawan at makakain ng tanghalian, ay pinagpahinga sila ng kanilang ina. Matulog na muna kayo. Igisingin ko na lamang kayo kapag mamayang 2:30 na. Wika sa kanila ng kanilang ina noon. Saktong 2:30 naman nang gisingin na sila noon. Pagkatapos nito ay alam na nila ang kanilang gagawin. Oras na para maghanap sila ng panggatong na kahoy. Si Pipeng at Jepoy ang tagaputol ng kahoy at si Joy naman ang tagatipon nito. 1 oras lamang ang kanilang ginugol at kaagad naman silang nakaipon ng panggatong nilang kahoy. Masaya silang magkikwentuhan habang pauwi. Inaasar-asar pa ni Jepoy si Joy pero sinaway naman ito ni Pipeng dahil mayayari sila sa kanilang tatay kapag pinaiyak nilang kanilang bunsong kapatid. Nang makauwi sila sa bahay, sakto namang nakaluto ng nanay nila ng nilagang kamoting kahoy para sa kanilang merienda.
Pinakain na sila nito. Dahil maya-maya pa ay darating na ang kanilang ama. Hindi na ito nagkamali. Bago pa man sumapit ang 5:00, ay nakauwi na ito. At may dala-dala itong paborito nilang ice puko at tinapay. At ang uulamin nilang isda. Masayang-masaya ang magkapatid dahil hindi sila nakakalimutan ng kanilang ama. Ilang sandali pang nakaraan ay dumating ang nakakatandang kapatid ni Boknoy. Tinanong sila nito kung nasaan na si Boknoy dahil hindi pa rin to nakakauwi simula nang sumama sa kanila sa sapa. Siyempre nagtaka sila. Kaagad naman silang sumagot na hindi nila ito kasama noon. Maaga pa silang umalis at 3 lamang sila. Silagot din ito ng kanilang nanay na pumunta nga si Boknoy sa bahay nila kaninang umaga. Pero sinabihan naman ito na nakaalis na ang magkakapatid. Sinabi nito na kanina pa nila umano pinaghanap si Boknoy dahil ang buong akala nila ay sumama dito sa magkapatid na ito. Maya-maya pa, narinig na nilang naghuhumiyaw ang nanay ni Boknoy sa kabilang patag. Kailangan kasing tumawid ng pilapil para marating ang bahay ng mga ito. Pagkarating doon, halos may matay na ang nanay ito dahil naiuwi na si Boknoy at isa na itong malamig na bangkay. Nakita itong nakahandusay sa pangpang ng ilog. May butas ang tiyan nun. Wala na itong dugo. Malambot na rin ang tiyan nito na halatang wala na itong laman loob. Maging sila man ay napatakit ng bibig nang makita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kaibigan. Umiiyak na nagmumura ang tatay nito habang sumisigaw na magbabayad ang kung sino mang may gawa nito sa kanyang anak. Napayak naman si Joy sa nasaksihan at maging ang ina at kanilang ama. Hindi na lubos maisip na ang kanilang naririnig lamang na istorya ngayon ay nangyari na sa isang bata na malapit sa kanilang puso. Halos hindi umano sila makapaniwala sa mga nangyari sa paligid nun. Magmula nun, inigpitan na sila ng kanilang ama at ina. Hindi sila pwedeng umalis nang sila lamang at walang kasama. Lalong-lalo na si Jojo at Jepoy. Nakita niyo naman kung anong nangyari kay Boknoy, di ba? Dapat ay magsilbing aral na yun sa inyo. Huwag na kayo magpakumpiyansa kapag umalis kayo. Kahit sa pagpasok sa paaralan, siguraduhin mo, Jepoy, na kasama yung kapatid mo bago kayo umuwi, ah. Wika ng kanilang ama nun. Ako na yung maghatid sundo sa inyo. Ikaw, Piping, puntahan mo ako sa parkingan pag galing mo sa eskwelahan, ah. Sabay na tayong susundo sa mga kapatid mo para sama-sama nating umuwi sa hapon. Bili naman ng kanilang ama noon. Tamang-tama naman at 1 linggo na lang ay bakasyon na nila sa eskwelahan. Kung kaya't magiging panatag din sila. Nagkasundo naman ang mag-anak ng araw na yon. Kinabukasan, Linggo, magkasamang naglako ang 3 magkapatid. Binawalan sila ng kanyang ina na huwag masyadong maglayo at magpaabot ng tanghaling tapat sa daan. Bakit, Nay? Ano pong nangyari sa tanghaling tapat? Napansin ko po kasi yan yung palaging pinagbabawal niyo sa amin eh. Tanong dito ni Joy. Ay naman sa kanilang ina, ang aswang ay hindi nakakapangbiktima sa umaga. Pero may kakayahan naman ng mga ito na mambiktima umano sa tanghaling tapat. Simula 12:00 hanggang 2:00 ng tanghali. Yang oras na umano na yon ay kayang mangbiktima ng mga aswang at ng mga elemento. Yan kasi umano mga oras na umihina ang dungan ng tao. Mula naman umano 3:00 hanggang 5:00 ng hapon ay ang oras kung saan naninibabaw ang kapangyarihan ng Panginoon.
kung kaya't mahina ang kapangyarihan ng mga masasamang nilalang ng mga oras na yon. Pagpapaliwanag sa kanila ng kanilang ina. Dahil sa pagpapaliwanag dito ay mas naintindihan nila kung bakit naging mahigpit ang kanilang ina pagdating ng tanghaling tapat. At tuwing sasapit ang dapit hapon, mabilis namang nabili ang kanilang paninda. 3 supot na lamang ang natitira, 2 supot ng tulya, at 1 supot ng susong pilipit. Walang ano-ano. Merong lumapit sa kanilang ale. Sinabi nito na gusto niyang bilhin ang natira nilang paninda. Pero naiwan umano nito ang pera niya sa bahay. Kaya niyaya sila nitong sumama muna sa kanya para kunin na nila ang bayad. Dahil 3 na lamang yon, nagpasya si Piping na sumama na sila. Lumuwang umano ang pagkakangisi ng ale nang pumayag siyang sasama sila dito. Doon ay naisip ni Piping na may kakaiba sa matanda. Kung kaya't inihanda na niyang punyal niyang gawa sa binsol ng pagi. Ang binsol ng pagi, makikita sa buntot nito. Mas nakakatakot umano ang binsol kesa sa mismong buntot ng pagi dahil napakatalas nito at napakasakit kapag nasugatan ka. Siguradong hindi nawawala ang hapdi at napakahirap nitong gamutin. At kung malalim ang sugat nito, maaari kapag mamatay. Kung kaya't ito ang klase ng punyal na ibinigay ng kanilang ama kay Piping para pang proteksyon nila ng kanyang mga kapatid. Isa kay Piping at isa din kay Jepoy. Pero hindi biyasa si Jepoy sa paggamit ng ganitong punyal. Pero kahit papano ay marunong na ito kung paano gamitin ang punyal na yon. Sumama sila sa matanda na noon ay ginigiya sila sa paglalakad. Balak pa nitong hawakan sana si Joy pero kaagad na itong pinasan ni Piping sa kanyang likuran. Kung kaya't hindi na nito na ituloy ang paghawak sa bata. Nang tinanong nila kung saan ito nakatira, sumagot ang matanda na malapit na. Pero nang paliko na sila sa daanan na sa tingin nila ay lalabas na yun sa ilog, tuon na huminto si Piping. "Oh, bakit kayo huminto, iho? Malapit na tayo sa bahay." "Lola, tayo na lang po yung kumuha ng pera nyo. Hindi na kami pwedeng sumama dyan," sagot ni Piping sa matanda noon. Dahil sa sagot nito ay biglang sumeryoso ang mukha nito. "Bakit naman, iho hindi ko nga kayang bitbitin ng 3 supot at mabigat yan," pagpapalusot ng wika ng matanda. Sige Lola, wag na lang po ninyong bilhin," sagot dito ni Jepoy. Tara Manong, umuwi na tayo baka mapagalitan tayo ni tatay." Pagyayaya naman ni Jepoy sa kanyang manong Piping. Dahil sa sinabi nito, seryoso at nagalit ang matanda. Bigla umanong namula at namilog ang mga mata nito. Kaya't mabilis na dinuot ni Jepoy ang punyal gawa sa binsol ng pagi sa pinakailalim ng kanilang paninda. Pagkakita dito ng matanda ay kadiritong napakatras. Pero ngumisi naman ito na makita niya si Joy na pinapasan ni Pitingon. Lalapitan pa sala ito ng matanda. Nang binunot naman ni Piting ang kanyang punyal sa kanyang tagiwiran. Kaya't hindi din nakalapit sa kanilang matandang iyon. Habang nakaharap sila sa matanda ay unti-unti silang umaatras. Hanggang sa makaraping na sila ng alsada. Walang ano-ano ay may narinig silang busina ng tricycle. Yun ang tricycle ng kanilang tapay. May mga kasama nito sa tricycle at nandun na bin ang kanilang ina pero magtataka sila kung bakit parang hindi sila nakikita ng mga yun.
dahil sa patuloy pa rin silang pinatawag ng kanilang nanay at tatay. Kahit pa kumakaway na sila sa gitna ng kalsada. Dang papalapit ng mga ito at nagsaboy ang kanilang lolo na si Kanoto ng abo na may halong asim. Tinamaan umano ang matanda. Kaya't tumalon ito na tila ba isang palaka. Palayo sa kanila. Kasabay noon ay nakita sila sa tabi ng garanan. Iyak ng iyak si Joy ng mga panahon na yon. Patang makuha na sila ng kanilang magulang. Ay saan na lamang ginanamalaya na dumibilin daw ang paligid. Saan ba kaya nang galing mga anak? Tanong nila. Habang kinakarbe na ng kanilang inang noon ay pila na niyima na si Joy. Emuy mo na bye-bye para makapagpahinga na at makakain kami. Pangisabot na lamang ni Piping. Kaya't dadad na pinaharurot ng kanilang amang tricycle pabalik sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay nila, sumusmukan na si Joy kung kaya't nagmandali na ang lolo Kanoto na kumuha ng makabuhay. Isinaalang nito sa apoy hanggang sa lumambot at kaadad na pinigayon hanggang sa makakuha siya ng patas na isang kutsara. Inihalo na ito sa kalahating baso ng marigamgam na tubig at may konting asukal. Dali-dali niya itong ipinainom kay Joy. Hanggang sa ilang sandali pa, kumalma ang bata. Kung kaya pinainom muna ito ng nanay nila ng gatas. Gusto nitong matulog pero pinapanapili nitong gising ng kanilang lola maming. Hindi ito pwedeng matulog hanggat hindi pa nito sinusuka ang tang-uusog gumano na raswang. Ay never. Hilaw sandali pang nakaraan ay umakto ng suka si Joy. At may suka nito. Ang tila ba kulay berbe na puro laway. Wala naman pong anong nilalaman ng laway na yan. Pero usog lamang inawaswang. Pero kung hindi ito na isuka ni Joy ay malamang mabibiktima siya ng bilalaw na yan. Pinadalitan si Piping ng kanilang nanay at tatay pero hindi na siya sumagot pa. Aminado naman kasi siyang may kasalanan siya kung bakit ito nangyari. Isinalaysay naman ni Pipling sa kanyang amang nangyari. At ang buong akala nila ay wala pang 30 minutos ang kanilang pabiyalakad. Hindi nila na malayo na hapon na pala at napakatagal na mirang nanatili sa lugar. Magyo siya. Nagtataka kung bakit inabot sila doon ng hapon. Doon na nagsalita ang kanilang lolo Kanoto. Hindi to. Isinailalim umano sila sa orasyon ng nilalang. Mabuti na lamang at mataas ang duwan ng mga ito. Pagtatakot din ng nilalang sa dalabalamirang punyal. Tauning si Joy lamang ang nadaig ito dahil mahina pa ito. Doon pa man, hindi basta-basta nalason ng nilalangang bata. Dahil na din sa hindi niya ito nahawakan, kahit sa damit man lang. Bali na hinaharaan ng kanilang lolo Kanoto kay Piping. Dahil hindi hinayaan na makalapit ang nilalang sa kapatid ito. Una pala naman kasi tay, nagduda na ako sa matandang yun eh. Hindi ko kilala pero nakuha niyo yung atensyon ko nang makita kong sa matandaning panyo na laging daldalan ni Bokmay nung nabubuhay pa to. Pagsasalaysay sa kanila ni Piping. Panyo? Aling panyo anak? Yung panyo niya tay, yung may kulay may bilaw at asul. Lakita mo yon yung paradi ng ginadamik na pantakip sa ulo niya? Naalala naman ito ng kanyang nanay na suot-suot na ito ni Boknoy. Lung pumunta ito sa bahay nila noong araw na hinalap sila nito. Doon ay pumasok sa isipan ng kanilang ama na maaaring ang matanda na yon ang mismong nambiktima kay Boknoy.
Kahit gabi na ipinunta ng kanilang lolo Kanoto ang magulang ni Buknoy. Isinalaysay nito ang nangyari sa mga bata. At ang nakita ni Piting na panyo ni Buknoy na hawak ng matanda noon. Kaya't noong gabi din yun ay nagplano silang tugisin ang nilalawa. At dahil kasalukuyan pang binuburo ng batang si Buknoy, kaya't napag-usapan na nilang ipagpaliban na muna ang pagtugis sa nilalang na yon. Hihintayin na lamang nila na matapos sumano ang libin ni Buknoy bago nila tugisin. Pero ang ispinya, hindi nila tuloy dahil kusa nang yumapit ang nilalang sa kanila. Kalagitnaan ng gabi, dan may narinig silang huni ng pila ba isang manok na inahin. Napaka-agresibo ng huni ng hayop na ito. Pero ayon kay Lolo Kanoto, hindi ito basta-bastang manok lang. Dahil ang tunog na kanilang maririnig ay tunog ng isang aswang. At aswang ang kapatid nila Piping na si Joy Joy. Nilalabnat ang bata ng gabi niyan. Pero hindi naman ganun kapaas dahil sa nilagyan ito ni Lolo Kanoto ng pangonda. Hindi man puro manggagamot ang matanda pero may kaalaman ito kahit papano. Maya-maya pa, ang huni ng inahing manok ay tila ba unti-unting nagpapalit sa huni ng baboy. Si Piping naman, malalaki na ang mga mata. Dahil sa panambuhay niya, may lamang ito nakarinig ng ganong klase ng paguni. Sa galit ng kanyang lolo, lumabas ito. At sa paglabas nito ay nakaharap nito mismo ang nilalang na yon. Nagpambuno manomala ito. At nang sa tingin ni Piping na dihado ang kanyang lolo, wala pa naman noon ng kanyang tatay maning dahil bumalik ito sa lamay ni Buknoy para makiramay sa pamilya. Dahil sa pag-aalala sa lolo, kaagad na bumaba din ng bahay si Piping. Pinipigilan pasalay ko ng kanyang nanay at lola pero sinabi itong kaya nga makipaggulo sa nilalaw. Tikiluan niya ang kanyang lolo. Bit-bit ang punyal na dawa sa binsol ng pagi. Lakas loob siyang bumaba doon. Sakto naman na sa kanyang pababa ay pinapaibabawan na ng nilalang ang kanyang Lolo Kanoto. Dahil sa lakitan niyang bihada ng matanda. Dali-dali niyang sinunggaban ng nilalang at sinoksak na ito sa may pagiran. Lakaagad na ikinabitaw nito sa matanda noon. Aatakihin pa sana nito si Piping pero kaagad na hinawakan ni Lolo Kanoto ang mahaba nitong buhok at ipinalupot nito sa kanyang kamay. Iwinaslik ang nilalang na naging sanhi ng tumuyan pagbaon ng punyari sa mismong agiriran nito. Lapahiyaw ng todo ang nilalang. Lapakatimis ng sigaw nito na siyang nakatawag ng pansin sa karamihan. Nagtangka pa itong tumakbo pero kaandad itong nilatigo ni Lolo Kanoto gamit ang buntot pagi. Habang nilalapigo niya ito ay tila ba isa pa itong tumbing na may mahabang buhok. Pero habang tumatagal ay naging malinaw ng itsura nito. Isa itong matanda. At ito ang matanda ng buntik ng bumiktima sa kanila. Dalit na dalit si Piping. Gusto niyang paulit-ulit na saksakin ng nilalang pero pinigilan na siya ng Lolo Kanoto. Tama na yan po. Hindi dahil mabubuhay. Hilab sandali pa. Larinig na nila ang papalapit ng mga tao. Kasama na doon si Miss Gao ng ama at pinatawag ang pangalan ng kanyang tatay. Kagad namang tumugon sa tawag ng anak nito si Lolo Kanoto. Nang makaraping ang mga ito sa kinaroroonan na nila, dali-dali itong nagtadong kung ano nangyari. Napuruhan namin tay.
Pagbibigay alam ni Piping sama. Lasaan? Nandun po. Wika ni Piping. Sabay turo sa pinaroroonan ng nilalang na yon. Pero nang lingunin nila ang nilalang, ay pinatanay na umano ito ng isang napakalaking ibon na para bang hugis ng isang panigin. Napamura naman ng kanyang lolo Kanoto. Kadad na sila nitong niyaya na pumasok na ng bahay. Nang kuluya na silang nakapasok ng bahay, ay doon na nakita ni Piping ang tama ng kanyang lolo sa braso. Lo, may sugat ka sa braso no? Nilapitan naman ito ng kanyang ama at ginamot. Gamit ang katas ng halamang gamot na kanina pa imihanda ng kanyang tatay Kanoto. Manakas kasi ang kutob nito. Nadadalaw ang nilalang na yon. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya umalis at pumunta sa lamay. Hindi din naman ito masabi sa anak na si Maning ang kanyang nararamdaman dahil may penga nga ang daga. Kumaga, ayaw niya may makarinig kung saan naninirahan ang nilalang. Dahil sa malaking taguluhan nito, sari-saring tao na makakaalam ng kinaroroonan nito. At pwedeng hindi na ito mahuli. Pero ngayong nadisgrasya na nila ang nilalang. At ang mga libito ay maaaring isa sa mga kadugo niya. Na yun na ito masasabing kailangan na nilang maganda. Malakas sumano ang kutob nitong babalik ang kadugo ng nilalang na yon para ipaghiganpay ang matanda nito. Dapat sa pagkakataon na yun ay kailangang handa tayo ha. Tina't bukas na bukas ay maghanap na ay na maaari natin magamit sa pakikipagharap sa mga yon. Pagbibigay utos ng kanyang lolo Kanoto. Hello, ako po gusto kong makatulong. Apo, napakalaking bagay ang nagawa mo kanina. Kung wala ka, siguro napuruan na ako nun. Dahil sa iyo nailigtas ako sa posibleng kamatayan. Pagpapasalamat naman sa kanya ng kanyang lolo noon. Anong sinabi mo, tay? Iniligtas ka ni Piping? Oo, Maneng. Si Piping ang sumaksak sa nilalang gamit ang binigay mo sa kanyang punyal na dawa sa binser ng pagi. Apo, nabawi mo ba rin punyal mo? Opo, lo. Ito, haro ko. Sa pagpapakita niya ng punyal nun, ay may dugo pa ng nilalang. Okay na anak, wika ni Maneng. Kadad na kinuha ang punyala kay Piping. Binala nito ang punyala sa kusina. Isinalang sa may ulinan na ginamit nila kanina sa pagpausok sa Bombay at kay Joy Joy. Kinabukasan ay pinunta nila ang tirahan ng aswang. Pero wala na ito lang. Latamsunog na kubo na lamang nito ang kanilang naabutan. Hindi nila lubos maisip kung saan ito dinala ng kanyang kadugo pero sigurado silang hindi na ito mabubuhay dahil isinalam na nila sa apoy na may kamangyan ng punyal na ginawit sa pagsaksak dito. Pagkatapos nilang puntahan ang bahay ng nilalang, dumaan sila sa bagakayan. Kukuha sila ng maraming bagakay para gawing bangkaw. Hindi natin alam kung ilan sa mga kadugo nito ang ating mga kalaban. Kaya kung maaari, gumawa na kayo ng lakas ngayong araw para may resistensya tayo mamayang gabi. Sambip ni Lolo Kanoto. At dahil sa ganung pangyayari, ay nagdesisyon na lamang ang ama ni Buknoy na ilibing na nito ang kanyang anak. Baka nagtataka kayo, Sir Seth, kung bakit basta na lamang nagdesisyon. Kung bakit wala bang misa sa simbahan. Ang sagot dyan, wala. Maliban sa nakatira sila sa liblib na bahagi ng butuan. Ang kaisa-isahang simbahan noon sa kanilang sentro ay hinunog ng mga piratang Moro. Ilang daang taon na ang nakaraan. Kung kaya tanggap sa mga panahon na yon, ang kanilang babaylan na lamang sa kanilang lugar, la si Apo Bando, ang nagbibinbisyon sa bangkay.
Nagmadali na silang kumuha ng mga bagakay. Abent sa marami naman sila kung kaya't kaadabin silang nakakuha ng marami. Dinala nila yon sa bahay nila Piping. Nasa 15 piraso yun ng bagakay. Tulong-tulong na din sila sa pagpapatulis ng tulong ito. Pagkatapos nilang matulis yun, pumunta naman sila sa bahay nila Boknoy para saksiyan ang paglilibing dito. Matapos ang bendisyon at malibingang bangkay, ay inikutan ng babaylan ng bahay nila Boknoy at nilagyan umanayon ng bakod at sa bulag para maging ligtas ito sa kung anumang masamang nilalang hanggang matapos ang 40 diyas nito. Pagkatapos nito sa bahay nila Boknoy, pumunta naman ito sa bahay nila Piping. Iluros lang ito ang kadamitan nilang armas sa pagharap sa mga nilalang na yan. Kabilang na dito ang punyal ni Pipin at Chepoy. Maging si Joy na noon ay nasa maayos ng panagayan, ay mas lalong tinaasan ng babaylan ng dungan nito at inurasyon nito ng sabulag. Para kahit anuman ang mangyari sa sagupaang yan, ay mananatili silang ligtas. Daron din si Jepoy at ang kanilang nanay Tarsing at ang kanilang lola Maming. Laduin binsanan nito kay Piting pero hindi ito pumayag. Gusto niya umanong makiisa at tumulong sa kanyang tatay at lolo Kanoto. Ang kalapin bista sa bulag ay ang pagtaas na lamang ng dungan at poder ang ginawad sa kanya ng babaylan na iwan. Hanga ako sa papan mo, iho. Hindi lahat ng bata na kasing edad mo ay may papan humarap sa mga nilalang. Ikaw ay kakaiba ka. Nagawa mong maprotekta ng mga kapatid mo at mailigkas ang lolo mo. Hindi ako magtataka sa uli kung maging katulad din ng iyong lolo. May isang tagatugis na mga aswang. Wika ng babaylan. Oh, si Lolo Kanoto? Tagatugis na aswang? Halos hindi makapaniwala na tanong ni Piping sa babaylan. Nako, yan ang karanasan na hindi pinagsasasabi ng lolo mo kanino man. Pinangangaladaan itong kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, kailangan mo malaman yan. Nakikita kung ikaw ang susunod sa kanya mga yapak bilang magiping na tagatugis ng aswang. Alauna ng hapon nung matapos nila ang paghahanda sa kanilang kagamitan. Good pa lamang sila kumain ng pananghalian. At maya-maya'y umidlip sila kahit sandali daw. Dahil sa pagod sa mga pangyayari nung gabi at sa pagkuha ng bagakay ay kaagad na mong nakatulog si Piping. Lagising siya mag-aanas sa isla ng hapon. Kasalukuyan ng kumakain ng hapunan ng kanilang kasamaan. Sumalo na rin sa pagkain sina Joy at Jepoy, pati ng kanilang nanay at lona. Pagkatapos maghapunan ay kaagad nang pinapasok ng babayla ng 4 sa silid na inurasyon na nito at nilagyan ng sabulag. Sila naman ay lumabas ng bahay para doon na hintayin sa labas ang mga nilalang. 3 oras pang makalipas. Habang nagkakape sa bakuran, iba't ibang hunina ang kanilang naririnig. Kasunod nito ay ang pagdapo ng malaking paniki sa puno ng mangga sa mismong labas ng kanilang bakuran. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot sa kadiliman ang 2 baboy ramo. Ang buong akala nila ay makikipaglaban ng mga ito pero nasorpresa sila na tila ba may hinatid lamang ang mga ito at dali-daling nagsialisan nun. Ahabulin pa sana nila ang mga ito pero pinigilan na sila ni Apo Bandok. Walang intensyon na makipaglaban ng mga nilalang kaya hayaan nyo na sila. Hindi ko naman nararamdaman ang panganib nilang dala. Ano po kaya yung dinala nila at iniwan sa puno ng mangga, Apo? Talong ni Piping. Halika ro, tingnan natin kung ano yon. Nang pinunta nila ang puno ng mangga,
una nilang nakita ang panyo ni Buknoy. Nakilala ito ni Mang Banoy na pag-aari ng kanyang anak. Kaya't gano'n na lang ang panlulumo nito. Hindi lamang panyo ang isinaoli ng mga nilalang, kundi pati tsinelas ni Buknoy. Kaya tuluyan nang napahagulgol ang kanyang tatay. Meron pa itong mga damit at iba pang tsinelas na hindi nila alam kung kaninong pag-aari. Kung kaya't ang nagawa na lamang nila ay ipunin lahat ng yon at magkakasama nilang sinunog sa isang lugar. Ipinagdasal naman ni Apo Bantok ang mga kaluluwa ng kung sino man ang nagmamay-ari ng mga gamit na isinaoli ng mga nilalang. Madaling araw na nang natapos sila sa may labas. Wala mang nakalaban ng mga nilalang. Nagkwentuhan na lamang sila kasama ang iba pang tutulong sana sa pagkikipaglaban doon. Kinabukasan ay hindi naman nakapasok si Piping at ang kanyang dalawang kapatid. Pinalipas na lamang muna nilang isang araw bago muling pumasok sa eskwela. Total naman, ilang araw na lamang yan at matatapos ng pasukan sa taon na yon. Pagkatapos na muli na silang pumasok, tuloy-tuloy na ito hanggang magbakasyon. Doon nagtapos ng sekundarya si Piping sa Butuan. At ang magkolehiyo na ito ay tama namang nakapasa na ang kanyang ate Mone sa pagiging guro. Kinumbinsi nito ang kanilang magulang na lumipat na ng tirahan sa Davao. At dahil doon na din mag-aaral ng kolehiyo si Piping kaya pumayag na rin ang mga ito na lumipat ng tirahan. Nung una, pabalik-balik pa sila sa Butuan. Ayaw kasi ng kanilang lolo Kanoto at lola Maming na sumama sa Davao. Pero nang tuluyan ng tumanda at nang hina ang mga ito, ay wala na silang nagawa kundi ang sumama na lamang sa kanila. Hindi din naman kasi binibigyang pansin ang mga ito ng iba pa nilang anak. Kanging ang pamilya lamang nila Piping ang nag-aalaga sa dalawang matanda na yon. Hindi naman yun mabigat sa mga magkakapatid dahil mahal na mahal nila ang kanilang lolo at lola. At magpahanggang sa kasalukuyan ay bumabalik-balik na lamang sila Piping sa lugar para mamasyal. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lenlen. May asawa at anak na. Bale ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa karanasan ng aking ina noong siya ay dalaga at nag-aaral pa lamang. Ang palayaw po ng aking ina, Paning, pangatlo sa 5 magkakapatid, bunso sa mga babae. Noong mga panahon na ito, nag-aaral pa lamang siya ng high school. Gaya ng ibang eskwelahan sa probinsya, National High School ang pinasukan niya noon. Maraming estudyante, iba't ibang tao, iba't ibang estudyante sa iba't ibang lugar. Kaya malayo man umalapit noon. At sa dinami-daming mga estudyante doon, iisa ang aking ina sa araw-araw ay bumabiyahe para lamang makapasok sa eskwelahan na ito at makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Siyempre, Sir Seth, hindi lahat makikilala mo o mamumukhaan mo unless talagang magkakasama kayo simula pa sa umpisa, diba? Hanggang sa sumapit na siya sa 3rd year high school noon. Bagong mga kaklase pero may mga natira pa naman siyang mga nakasama at nadagdagan pa naman din ito ng iba pang mga kaibigan. Isa sa mga kaibigan niya noong mga panahon na yon ay ang isang babaeng tawagin na lamang natin sa pangalang Leia. Ayon sa aking ina, si Leia ay yung tipikal na babaeng tulala. Yung parang sabaw, yung mabagal kausapin at mag-respond. Mabait naman ito, mainhin. Pero kung harsh yung gagamitin na word ay may kahinaan ang utak nito. Payatot pa ito. At yung tipong hindi makabasag pinggan at parang kaunting tatik mo lang ata mababalian na. Kulang sa nutrisyon. Kaya siguro ang buong katawan nito ay ayaw ding sumunod sa kanya noon. Pati ang mag-isip.
Kapag magkakasama sila, sunod lamang umano ito ng sunod sa kanila noon. Kapag tinatanong o kinakausap, saka lamang ito makikisali sa usapan. Pero yung tipong pag tinanong pa ay tipingan muna o maghahanap ng sagot sa hangin. Pero dahil si Leia ay napakabait noon, at kitang-kita po talaga nila mama na gustong-gusto nitong matuto. Naging kaklose nila ito. Tinutulungan nila sa mga hindi nito makuha ang mga sagot. At talagang masiyahin din ito. Laging nakangiti at mararamdaman mo talaga yung excitement niya kapag kinakausap siya ng mga tao noon. Pero kadalasan din kasi sir, sila mama lamang din umano ang nagagawang kumausap sa kanya. Pansin din nila mama no na kapag sobra ang dala nilang pagkain at binibigyan itong si Leia, kain daw ito ng kain. Kahit ano pa yan. Yung tipong aakalain o iisipin mo talaga na hindi man lamang pinapakain sa kanilang dalagang yon. Na siguro, naisip din nila mama na kaya din mahina ang pangangatawan at ang maabsorb ang inaaral nito ay dahil din sa kulang sa nutrisyon ng dalaga. Isang araw, nakita ng isa sa mga kaibigan nila mama itong si Leia na merong kasamang matanda. Nakatungkod ito. Napakahina patingnan. Para itong nagagalit kay Leia pero pinapakinggan naman ito ni Leia. Dito, napag-alaman nila na itong matandang ito ay walang iba kundi ang nanay ni Leia noon. Kumbaga, ganun katanda. Parang menopausal baby nga daw itong kaklase nilang ito. Dito na rin sila nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa mga personal nilang buhay. At nang tanungin nila si Leia kung saan ito nakatira noon, sinabi niya naman ng baryo. Kaso ang baryo umano na ito, Sir Seth, ay bantog. Gawa ng gaya ng ibang mga kwento mo. Tinagurian din itong baryo ng mga aswang. Dahil sa daming magkakamag-anak doon na may lahi, hindi man lahat pero napakarami daw talaga. Naisip ko nga minsan, Sir Seth, na baka ito din ang baryo na tinutukoy sa ibang mga kwento eh. Ang sabi naman ni Leia, parti nga sila ng baryo na yon. Pero nasa lihis o sitio na sila nakatira. Biniro-biro nila ang kaibigan pero wala itong kaimik-imik noon. Hindi naman din talaga sila nababahala o napapaisip na aswang itong kaibigan nila. Sa kadahilan ng kapag kumakain naman ito, lalo na yung mga pagkain na binibigay nila sa kanya, may mga ricados naman yun ng bawang, asin, luya. Pero nilalantakan niya pa rin. Paboritong-paborito pa nga nito yung adobo na may mga buo-buong bawang pa eh. Nakikikain din ito ng mangga na sinawsaw sa asin doon. Kaya bakit mo iisipin na yung kaibigan mo na ito ay aswang, di ba? Hindi mo talaga akalain yon. Tsaka wala naman atang aswang na malamya. Parang mababalian pag sumampas sa bubong eh. Nakitawan na lamang sa kanila si Leia noon. At natapos naman ang araw na maayos naman. Isang araw pa ulit, Sir Seth. Magkakasama na silang nakita si Leia na kausap itong kanyang ina. Nakita nga ito nila mama noon. Parang nagbubulungan umano mag-ina noon. At nang makita sila ay parang kiti-kiting nagmamadaling lumapit ang matanda kila mama. Halos mapatras nga daw si mama sa liksi nito. Pero hindi kalaunan nagmana na rin ang mga ito. Matimis na malumanay ang boses na matanda. Parang bumubulong na pumibiyok. Ang sabi nito, kayo ba mga kaibigan ng anak ko? Lagi niya kayong ikinikwento sa akin. Alam niyo, ang anak ko kasi ang pinakabata sa aming magkakamag-anak at wala itong kaibigan doon. Kaya sana, pumunta kayo sa kaarawan niya. Sabay ngiti nito na naghihintay ng sagot. Itong isang kaibigan nila mama, siguro dahil sa iya ay walang prenong umuo. Pupunta daw. Ngumiti naman ang matanda sabay sabing, aasahan ko kayo. Huwag niyo kaming bibiguin.
Umiti na lamang umano si Leia sa kanila na hindi nila maintindihan kung natutuwa ba ito sa pagpayag nila. Nagtinginan ng ibang mga kaibigan ni Mama noon. Dahil nga sa ang baryo nga ay maraming mga nilalang sa dilim. Pero tila ba nababasa ng ina nito ni Leia ang iniisip ng mga ito. Ang sabi na lamang nito, huwag silang mag-alala. At gaya ng sabi ni Leia, lihis sa pinakabaryo ang tirahan nila. Wala umanong aano sa kanila doon. Kaibigan sila ni Leia. Hindi sila maaano. Basta ang gusto lamang ng matanda ay maipakilala sila sa kaanak na kahit papano ay may kaibigan si Leia sa eskwela. Gumaan pa umano ang loob nila Mama nang sabihin ng nanay nito na kung gusto nila ay magdala sila ng bawang, asin, luya. Kahit na isang sako pa para lamang makampante sila. Ang importante lamang daw talaga sa matanda ay palagi silang ikinikwento ni Leia. At gusto din nito na bago pa man matapos ang school year ay makabubuting ma-enjoy ng anak niya ang kaarawan nito kasama ang mga kaibigan niya. Sa pagkakataon na ito, nawala ang pagdadalawang isip ng magkakaibigan at ganoon na lamang ang pagpayag nila doon. Pero sa 7 kaibigan nila Mama at Leia, 4 lamang sila umano ang kasama noon. Puros babae sila. Yung iba, ayaw payagan noon. At alam mo, Sir, kung bakit nakasama sila? Dahil sa hindi nila sinabi ang totoo kung saan sila pupunta. Kaya sila pinayagan ng papalipas ng gabi noon. Yung ibang nagsabi ay hindi umano pinayagan noon. Dahil nagsabi sila kung saang baryo sila pupunta. Kaarawan ni Leia. Matapos ang klase nila isang hapon noon. Sakay ng tricycle ay bumiyay na sila papunta sa lugar na yon. Dahil sa gusto nilang makasigurado, nag-request sila kay Leia na kung maaari ay dumaan sila ng palengke para makabili man lamang ng bawang, asin at luya. Hindi naman nagdalawang isip si Leia na pagbigyan ng mga kaibigan. Ang itsura pa ng palengke umano noong mga kapanahunan, Sir, hindi ito simentado. Alam niyo yung perya na pinatayo lamang sa pagitan ng mga palayan. Ganon na ganon. May 2 daanan nito na papunta sa 2 magkaibang pasukan ng palengke. Nang nakatayo pa lamang umano sila sa pasukan noon, napansin na kaagad nila, Sir, na ang isang parte ng palengke kung saan nagtuturo ang isang daanan. Huminto daw talaga at tumitig sa kanila ang mga tao doon. As in parang tumigil yung mundo ng mga nabebenta, namimili. Etong parte na ito na tinutukoy ko ay purong mga nakasabit at nakahiwang karne ang bintahan. Pakiramdam umano nila Mama noon. Matalim ang mga titig ng mga tao doon. Agad naman silang hinatak ni Leia na doon sila pupunta sa kabilang daan. Kung gulay lamang naman ang habol nila noon. Kahit na doon sila pumunta noon, nangingilabot pa rin umano sila na parang sinusundan sila ng tingin ng mga nasa kabilang dako ng palengke. Ang isa pang nakapagtataka noon, Sir Seth, parang aktibong-aktibo si Leia noon na i-guide sila kung saan dapat dumaan, kung saan dapat pupunta na para bang may pinapaiwasan ito sa kanila noon. Ayon pa kay Mama, kapag nakatingin siya sa paligid, talagang may mga matang sumisilip sa pagitan ng mga pwesto sa palengkeng yon. Tapos yung pag-iwas sa kanila ni Leia sa mga hindi dapat puntahan. Alam mo yung nagmumukhang hati ang palengke. Parang ibang palengke yung nasa kabila. At iba din sa parte kung saan sila namimili. Alam mo yung parang pang-tao yung kung nasaan sila. Tapos yung isa, parang hindi pang-tao. Nung magsalita ang isang kasama nila, pagkatapat sa isang bilihan noon, kung merong bawang, asin at luya,
Lalang tumahimik ang kalahati ng palengke, Sir Seth. Kapag sinabing kalahati, ay yung buong parte ng kabilang parte ng palengke na yon. Hanggang sa merong nakakakilala kay Leia noon. Sabi nito, hindi taga rito yung mga kasama mo, Leia, no? Sabay titig kina mama. At sabi ay, dito lamang kayo sa parte ng palengking ito mamili. Si Leia nang bahala sa inyo. Bilisan niya yung pamimili. Dahil sa itong gulayan, magsasara na bago magdilim. Kung karne ang hanap nyo, masariwa kapag umaga. Dito din sa parte ng palengke na ito. Leia, ingatan mo yung mga kaibigan mo. Lalo na sa mga kamagan. Bago pa umano tuluyang dugtungan ng babae ang sinasabi niya, pinutol ito ni Leia at sinabing, itong mga bawang, asin at luya lamang umano ang pinuntahan nilang magkakaklase doon. Wala nang iba. Tumangon na lamang ang kausap ni Leia at tumalis na ito, habang tinititigan sila mama. Gusto na raw umuwi ni mama no. Ang kaso, wala na silang masakyan. Unless maghintay sila ng swerte na may dadating. Pero ang tanging ligtas lamang na gawin nun ay sumama kay Leia. Lakarin ang gilid ng baryo bago magtakip silim. Lakad takbo umano silang sinusundan si Leia. At sa unang pagkakataon ay nakita nila ang kaibigang dalaga na napakaliksing para bang tumatalon-talon lamang sa mga damuhan. Pagkarating nila sa lugar nila Leia, malawak na komunidad ito. Naaamoy na umano nila ang mababangong luto noon. Sinalubong sila ng isa pang babae na kapatid ni Leia. May edad na rin ito. Habang pinapakilala umano, hindi umaalis ang titig nito sa may dala-dala nilang bawang, asin at luya. At pagkatapos makapagmano sila mama, alam mo Sir Seth, yung ginawa nito, agad-agad niyang kinuha ang mga napamiling yon. Laking pagkakamali nila mama na wala silang naibulsa. Ang sabi ng kapatid ni Leia, itatabi nga muna mo ito sa pwesto ko saan tutuloy sila mama noon. Yung takot nila inabawasan na naman na makita nila ang luto sa napag. Kasama ng iba pa mga tao na kasing edad ng ate Leia. Kumain sila noon, Sir Seth. Pansip, prito, mga inihaw na pulong-pulo ng bawang noon. Sibuyas, sili, suka. Yung mga rikados at mamasawsawan at kung ano-ano pa. Aswal, mukhang malabo na sa kanila noon. Sino mo mga nilalaw ang mag-uunla rin natin ng ulam nila, diba? Masaya sila loong hapon lang. Dukam na gutom. Madadbag ko lamang ng bagamat hindi anam di mama ang epekto ng kalamansinuan. Binigaan naman numano nila ng pansip ang kalamansinuan. At wala namang nangyaring kakaiba dito. At ang tuluyan ng gumaan ng loob nila sa masayang kaarawan na yun ni Leia. Tuwang-tuwa ang kaibigan nila. Dain binuumano na kahain na parang yun ang kaunaw na how business na makakapigim siya ng mga nanunuto. Sabi pala ng mga kamag-anak habang pinipipigan sila mama. Dain ng fine ng kain. Madandra sa katawan ng mga ricades yan. Mainam sa inyong mga bata pa. Habang palalim ng palalim ang gabi noon, ang konting bisita na iba akala ni na mama na yun layon, ay hindi wala akalaing na wadadandadan pa. At hindi lamang yun, Sir Seth. Sa pagdating ng iba pang mga nandun na mga kamag-anak ni Leia, tila ba nagsusimula pa lamang ang tunay na handaan. Dahil bukod sa napakaraming mga kalalakayihan at kababaihan ng dumadaping, meron pang magkakasamang nagbubuhat ng napakalaking kawa. May kawayan na may kung anong nakatuhob pero nakarolyo ito sa daon ng saging. Para itong litson na hindi makita nila mama kung babri nga ba ang laman. O baka
Maliban di pa sa isang kawayan, ay meron pa silang bitbit na mga saonan. Noong una, ang akala ng mama ay mga gulay iba. Dahil doon naman nilalagay ang mga gulay sa sako o di kaya sa plastic ng fertilizer habang binibipip. Pero hindi. Dahil bukod sa malinis ang sako at walang bahid ng lupa na may mga bakas ng patak ng dugo. Ang iilan sa mga sako na ito na imbikasyon, na karne o laman loob ang laman ng mga yon. Nakapagtataka ng kung bakit nakasako. Mga ilang sako umano yun. Maliliit lamang na sako na kasing laki na ninagay ng semento. Dito sa pagkakataon na ito, nakatipig lamang sila mama sa mga paraping. Hindi nakikiosyoso pero tipikan na gawain ng mga tao bangha o unang beses maakipan ng danoy. Nabiro pa umano ang isa sa mga kasama nila kay Leia na mayaman pala kayo, Leia. Marami pala kayong handa. Bakit hindi ka tumatamba? Nagtawanan sila mama Circe pero saglit pa yun. Dahil umano, seryoso silang sinagot ni Leia na hindi naman ako kumakain ng handang yan eh. Yung isa pang kaklaseng nila ay pabirong sabi, "Pwes, pag inanok ako ng handa mamaya, kakain talaga ako. Hindi pwedeng hindi." Alam mo, Sir Seth, bigla na lamang umanoong tinanong ni Leila itong kasama nila. "Sigurado ka?" Seryoso ang pipig ni Leila na unang beses pa lamang nilang nakita dito. Na magsimula na mag-apoy ang mga taong kakanaping ay pinawag na sinamama ng kapatid ni Leonard at sinabi magiging abala ang mga tao dahil mas maigi pang dalhin na umano sila mama sa ubo kung saan sila magpapalipas ng gabi. Natatandaan lumano ni Leia ang ibinilin noon sa kanya. Pagdarating umano nila sa kubo leon, ang isang napansin nila, yung obong pinulayan nila, ay napakalinis naman umano. Wala kang mararamdamang bahid ng kung ano man. Malinis ang higaan na para bang ginawa talaga para sa mga bisita. Pero ayun nga, kapansin-pansila yung isang pader nito ay libunting tawagin sa lingwahe nila mama noon. Libon o yung tipong takip na paip. Hindi mo talaga makita kapag sumilip ka. Hindi tulad ng ibang mga pader doon sa bahay na yon. At ang parte ng pader na yun na hindi ka makakasilip ay sa parte kung saan nakapwesto ang mga taong kakaraping lamang para magluto na. Sa madaling salita, hindi makita nila mama ang ginagawa ng mga ito doon. Maayos naman ang ventilasyon at inawan ni Pagon. Tingalan talaga ay medyo boring umano ang nasa noob lamang samantalang parang ang saya-saya ng mga tao sa paligid. Maya-maya pa, kinapok sila ng kapatid ni Leia. Lumabas si Leia sa blip. Nag-usap ang magkapatid at pagtasilip ni Leia. Sabi nito ay maya-maya daw, pinanda sila ng pagkain ulit. Ikinutuwa naman nila mama na. Humingi din ng tawad ang kapatid ni Leia noong mga panahon na yun. Dahil ganun daw talaga sila sa lugod nila. Strikto umano ang mga angkan nila na ang gusto ng mga rito. Bukod sa sila lamang mag-anak ang magsalo-salo doon sa kinakailay. Ayaw nila nung medyo may mga batang kasama. Napansin na nilang itong si Leia ang pinakabata sa mga nakapaligid doon. Nagpaalam sa bit si Leia para kunin ang mga pagkain. Si mama ating isa pa nilang kaklase na tawagin na lamang nating Christy. Nagpresentala susama para tumuno. Hindi pa mo anam ng ate ni Leia ang isasagot pero maya-maya pa ay pumayag ito sa desisyong isa lamang ang sasama kay Leia. Si Christy na po yan. Naiwan si na mama na nagkikwentuhan at nagpaplanong maya-maya nga ay lalabas silang kapablasing na ang mga tao para mag-ikot-ikot sa paligid.
Hindi kasi yun nagawa yun umaga pa lamang gawa na medyo nakakapakop ang lugar. Pero ngayong marami-rami na ang bisita, para din nila, ay makakanigtala sila ng mga tagaran at magagawa na nila ang mag-ikot-ikot sa paligid. Maya-maya pa, nakaramdam ang isang nilang kasama na si Binga na naiihiran. Dahil sa hindi nila alam ko saan ang palikuran ay nagimpay sila. Pagkarating ni Leia, doblin na paalam si Bing na iihi pa. At sadamahan naman ito ng kaklase. Yung pagkain, halos galan pa rin. Parang ininit ka. Maliban na lamang sa mga bagong lutong inihaw ulit sila karminan. Buntot ng baboy, papa, at tena. Napansin mi na marmanoan, sirs. Pahimik si Christy. Meron itong gustong sabihin pero hindi nga mabuang bibig niya lang. Pinilit ni pa. Ang ginawa ni Christy. Sumilip ito sa may pintuan. At nang matansyang wala pa si Leia na kasama si Bing. Bumalik ito kina mama at bumulong na, gusto ko na umuwi. Pinanong nila mama si Christy kung bakit. Ay gabi na. Bukod sa walang masakyal ay delikado pang nadayong nasa baryo pa nga sila nagbantog na merong aswanggan. Iba. Muling natahimik si Christy. Pero nang tanungin ulit ko nila mama kung bakit at parang takot at namumutla ito. Ayon sa kanya, habang naghihintay nga sila ni Rhea sa mga bitbiping pagkain, nakakarinig umano siya na merong humihingi ng saklolo noon o umihikbi sa bandang labas kung nasaan ang malaking kawa. Para daw boses bata na kung ano. Alam mo yung nawa na hindi nga masabi kung anong gusto niyong sabihin. Pero nakakaawa. Parang wala lamang umano dito doon sa mga tawa. Nauhalapin ni Christy na mga matang gawa nga na ang buong akala nila ay sila lamang ang mga bata doon. Aba sir, wala siyang nakitang batang umiyak. Maliban na lamang sa kapag naririnig na ulit ito, ay para bang sumasakto na may pumapanag o gumagalaw o gustong magpunidlas doon sa isa sa mga sako na para bang doon din nang gagaling ang boses na yon. Daglian lamang yun, Sir Seth, dahil kinalabit siya ni Leia para kunin na ang dadalhin noon. At syempre, hindi pa ito nagtatapos din, Sir Seth. Dahil pagkalabas nila sa bandang likuran ng kusina, kung saan sila dumaan paalis ng kubo na tinutuluyan nila, napatigil si Christy na makitang yung supot na may laman na binili nilang bawang, asin at luya kanina sa palengke. Nandun, nasa may tambakan ng basura sa may likuran. Buo, hindi nagamit. Pero nakakalat ito na para bang itinapon ito doon. Hindi na nagawang pulutin ni Christy yon dahil kahit kay Leia, nagdududa na rin siya. Dekada 80. Naninirahan sa probinsya si Pio Andres kasamang kanyang mga magulang. Ikalima siya sa kanilang 6 na magkakapatid. At siya na lamang ang napikirang binata. Daulaan pa siya makapag-asawa ng kanyang bunsong kapatid na si Pio Lamberto. Hindi naman pihikan sa babae si Pio Andres. Ang totoo ay isa siyang mapinik na babayero. Marami siyang babaeng napaiyak, lalong-lalo noong pinapivyo pa lamang siya. Minsan daw siyang pinaputukan ng baril ng mga magulang ng kanyang nililigawan. At kamunpit na rin siyang masaksak ng itak dahil sa maling akusasyon na hindi umano ay nabunpis niyang kalinobya. Pero kinalaunan ay nabunyag din ang katotohanan na yumandi pala ito sa ibang lalaki. At ang lalaking yan ang nakabunpis sa kanya. Medyo nagbabulaw ang pananaw sa buhay ni Tio Andres. At napigil ang kanyang pambababae. Noong makilala niya si Sivina na may kalayuan ng bahay na matatagpuan sa dawing bundok. Dumawa pa noon yun ay madalang ang mga sasakyan sa lugar.
Kaya naman walang ibang paraan kung hindi mabilakad. Pero dahil sa may mga alagang kabayo at baka ang kanyang mga magulang, ay gumagamit siya ng kabayong masasakyan sa ping bumibisita sa bahay ng anyang nililigawan. Sa simula ay tutol ang mga magulang ni Pio Andres. Kaya lupat nalaman nila na sa may gawin bundok na nindira ng kanyang nililigawan noon. Parati nilang tinatanong ito may sa dinami-dami ng babaeng magugustuhan. Piili pa niya ang babaeng taga-bundok. Marami na kasing usap-usapan noon na may mga naninirahan na taga-bundok na nananaranta o mano na mga hayop na buhay na mula kabaryo nila. Buhay umano ito na nilalapan ng mga taleron. Kaya naisip nila na isa si Sivina sa mga ganito. Pagkatapos ay ginayuman niya si Tito, di ba? Pero pinabulaalan niya ni Tio Andres at sinabihan ng kanyang pamilya na huwag husgan ang pagkatao ng babaeng nagturo sa kanya para magbago. Pinakiusapan din niya na maghintay ang kanyang magulang na maikpakilala niya sa tamang panahon ng dalaga at naisama sa kanilang tahanan. Wala na namang nagawa ang kanyang mga magulang at pilayaan na lamang siyang dabi-dabing magtungo sa bahay ng nililigawan niya Leon. Napagnirayan nila na baka mas si Serena na ang babaeng makapagpatino kay Tio. At mukha namang seryoso ito. Kaya damin na lamang ang pagtatudang magpabarik-barik sa gawing mundo para makamta ng matamis na oo ng dalaga. Isang hapon, umagap ng pagbisita si Pio Andres. At inabutan niya na may isa pang taga-Suryo si Serena. Kakatapos lamang nilang mag-usap ng dumating si Tio Andres na. Pagkapitan niya sa binata ay agad siya munipi dito. Given pianawan siya na ngiti ng lalaki bago nagpaalam kay Serena. Tas magnoon ay kinausap niya si Pio Andres sa isang tabi. Nagpakilala ang binata bilang si Enrico na kababata ni Serena. Wala namang kaso kay Pio Andres at wala naman siyang sama ng loob. Mahaba ang pasensya niya at hindi rin siya makasarili. Nabanggit niya kay Enrico na walang masamang pinapay sa kanya at igagalang niya kung sino man ang piliin sa kanila ni Serena. Tatanggapin niya yun ng maluwab sa kanyang damdamin. Nakipagkamay pa siya kay Enrico at nagpamalas ng pagiging palakaibigan. Nagpaalam sa kanya si Enrico at tumuloy naman si Pio Andres sa loob ng bahay kung saan nakadaopang palad niya ang mga magulang ni Serena. Inabot na siya ng gabi dahil napasarap ang kwentuhan nila ni Selena na. Pinaunlakan naman niya ang pal-aalok ng mga magulang ng dalaga na doon na siya magkapulan at pagkatapos ay saka siya nagpaalam at nadlakbay pababa ng bundok. Sumakay siya sa kabayo habang may bitbit na irawan nun. Punulaw katahimikan ng gabi kagaya ng dati. Tahimik naman ang kabayo at wala namang naramdamang kakaiba si Pio Andres habang binabagtas ang daan. Inabot siya ng halos isang oras bago siya nakabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala ang palam-ina na singalubong siya sa labas ng bahay nun. Nabatukan pa siya nito nung mapitang pasipol-sipol lamang ito na binapi siya bago nagpano. Inisik ni Lola na paladi na lamang dinadaan ni Tio Andres sa view ang lahat ng balay. Tet alam niyang hindi naman talaga maganda magpagabi nun. Maliban kasi sa kwento mga aswala. Hindi din maiwasan yung mga tinatawag na mga pulisan na pwedeng manghuli sa kanya. O baka mapagtipan lamang siya. Nervyosa kasi ang aming Lola. Kaya naman inat na ingat siya sa kanyang mga anak. Si Pio Andres ang likas na makabiro at parang laging walang iniindang problema nun. Kaya naman mabala siya napagkakamalan ng kanyang magulang na walang pakialam. Pero ang totoo, isabi naman siyang responsable at masipag na anak. Sa kasunod na hapon na ganado pa rin si Pio Andres na bumalik sa bahay ni Serena para umakyat ng ligaw. Nababahala ng kanyang mga magulang kaya naman ipinagbaon na siya ng baril ng kanyang ama kung sakaling dabihin na ulit siya sa pag-uwi nun. Napapatawan naman si Pio Andres dahil masyado nang nagiging madrama ang kanyang mga magulang
Kaya naman nakapikim siya ng mura at bulyaw sa kanyang ama. Nagulat siya dahil yun ang unang pagkakataon na mapagalipan siya nito ay napilipan na siyang dalhin ng baril na yun. Sumakay na siya sa kabayo at nagmamadaling makarating sa bahay ng nililigawan. Pagdating niya sa bahay ni Serena, kadad na bumuhad sa kanyang dalaga. Eksaktong walang iba pa nitong manliligaw kaya lumawak ang ngiti sa mga labi ni Pio Andres. Matagal silang nag-usap at nasorpresa pa sa Pio Andres nang kausapin siya ng masinsina ni Serena at ipahayag nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabahan ng tiyuhin ko na baka hindi siya ang piliin ni Serena at tuluyan na itong lumayo sa kanya pero paliwas pala sa iniisip niya ang sinabi nito. Walang pagladya ng kasiyahan ni Pio Andres na mismong marinig niya ang malamyos na pinig ni Serena at nakamit na niya ang pag-ibig nito. Sa sobrang kadalakan ay kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at buong pusong hinarikan yon. Pero biglang naalinpana ang mga sandaling yon. Lumapukaw ang atensyon nila sa presensya ni Enrico na nakatayo sa may bukas na pinto. Nasaksihan niyang lahat ang pagpapaayad ng pag-iibigan ng dalawa. Kaya sumilay sa isip niya na pinagtaksilan siya ni Serena. Binaliwanaw nito ang kanyang pagmamahal at mas pinili pa nito ang lalaking hindi pa lubusang kilala ang buong pagtapawa. At dahil doon ay sumulak ang galit at inis sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay bilyang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Enrico. Binaliman niya ng titig si Tio Andres na. Pagkatapos noon ay pinagbantayan niya si Serena. Lahimbing-hindi nga matatanggap ang ginawa nitong pagpili ng magiging kasintahan niya. Sinabi pa nila hindi nga mapapatawad si Serena sa pagwasak nito sa puso niya. At kasunod noon ay walang anumang paalam na umalis si Enrico na nagpupuyo sa dalik noon. Nagimbal si Serena dahil hindi ng kanyang mga magulang. Sadlutan ng tuno sa may balkonahe si Serena. Pero hindi na niya nasundan pa si Enrico. Gusto sana niyang humingi ng kapatawaran pero sapni niya ay hindi siya kadad mapapatawad ni Enrico nun. Dahil alam niya abot lalit ang pagmamahal nito sa kanya. At hindi nga mabibigta ng kanyang puso, lalo pat iba ang kinitibok nito. Iniro naman siya ni Tio Andres at na napili hanggang gabi para samahan si Serena at ang kanyang pamilya. Inisik ni Pio Andres na baka gawan sila ng masama ni Enrico pero pinayuan na siya ng mga magulang ng dalaga na mapalanib na kung magbabayari pa siya ng palaliman ng gabi. Kaya doon na mismo siya inalok na matulog na mga ito pero sumagi din sa isip ni Enrico na nag-aalala din ng kanyang ina. Alam niya madagalit ito at hindi mapapakali hanggat hindi siya napapauwi sa kanilang bahay. Kung kaya't kahit labagman sa kalooban niya ay hindi siya nagpatumpik-tumpik at taadad man nagpaalam ay si Luna at sa mga magulang nito. Sigurado naman na mga magulang ni Serena na walang mangyayari sa kanila. Dahil alam nilang hindi sila kayang gawan ng masama ni Enrico. Dahil malaking respeto nito sa kanilang pamilya. Hindi na nagpapigil pa si Pio Andres at nangako siya kay Serena na muling magbabalik sa kasunod na araw. Bago na ito himalitan sa mga kamay. Nang makalabas na siya sa bakuran ng bahay ni Serena, sumakay na siya sa kanyang kabayo. Katulad pa rin ng nakagawian ay dala niya ang flashlight na panintamlaw niya sa kadiriman. Sumapit siya sa kakahuyan at tila bumabagal ang paglalakad ng kabayo nun. Pasipol-sipol si Pio Andres habang pinagmamasdan ang daan na naiilawan ng flashlight. Makalipos ang ilang sandali, ay sablit siyang napayukod. Dahil may kung anong bulto ang mabilis dumaan sa kanyang ulo. Diin pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa pagbabiyahe. Nang biglang huminto ang kabayong sinasakyan niya. Nagwala ito at mabilis na umatras.
Sinigawan at inutusan ni Tio Andres na sumulong ang kabayo pero hindi ito gumabelaw na para bang takot na takot na. Nagawa niya itong hagupitin pero patuloy lamang ito sa pagdaplas. Kasabay nun, nakarinig siya ng pag-alalong ng mga aso sa hindi kalayuan. Biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama nung bata pa lang siya. Rayon dito, ang aso na umaalulong sa kalaliman ng gabi ay posibleng nakakakipa ng masasamang elemento. Tagayang-tagaya din ng nararamdaman ng kabayo niya. Maaaring nakakakipa at nakakaramdam ito ng presensya ng masamang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Ipinapat niya ang biwanab ng kanyang ilawan sa daan pero wala naman siyang makitang anumang figura doon. Hindi nagpeder. Nakaramdam siya ng kakaibang malamig na hangin sa bandang likuran niya. Kaya naisip niya na baka ang bultong dumaan sa ulo niya ay pumwesto sa kanyang likuran. Hindi pa rin siya nagpasingdok sa anumang malamig na hangin na bumalot sa kanyang balat. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsipol hanggang sa makarinig siya ng mahinang pagsipol na parang may gumagaya sa ginagawa niya nun. Tumahimik siya at doon laing may marinig na naman siyang kakaibang tinig na para bang may humahangos at sumisinghot sa hangin. Hindi nga maipaliwanag ang anyang narinig pero bago pa siya mawalan ng ulirat, ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na lighter. Binuksan niya yun. At lang lumitaw ang mindas ng apoy, ay mabilis niyang inilapit yon sa buhok ng kabayo. Malaging samhi para magwala ito at mabilis na kumaripas ng takbo. Mas pinatulim pa niya ang pagtakbo ng kabayo na hanggang sa makalayo na sila sa bandang kakawyan. Bumaba na sila ng bundok. Napadaan sila sa burol kung saan nalalapik na sila sa mga kabahayan na naglanab-yablab ang mga ilaw. Sumandali na namang huminto ang kabayo sa pagtakbo. Umatras na naman ito na para bang may kinatatakutan. Hindi pa pala nakatapos ang kalbaryo ni Tio Andres. Alam niyang sinusundan siya ng nilalang at hindi siya nito patatahimikin hanggat hindi siya nito napapatay. Binulot niya mula sa alam padiliran ng baril at makailang beses na ikong ikinasa. Ipinapat niya sa itaas at pinaputok niya ang baril na yun. Paitaas, kung saan lumikhayan ng malakas na inay. Pagtatapos nun, ay may lumitaw na maitim at naglalamis na nilalang sa kanyang harapan. Noong maaninag ng mabuti ang anyo ng figura. Nagulat siya nang makita ang nanlilisik na pamilyar na mga mata nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Parang kilala o namumukha niya ang nilalang na yon. Nagpupumitlas o nagwawala ang nilalang na ito. Patakbo itong palapit sa kanya. At bago pa siya atakihin ito, ay ipinutok niya ang baril at paulit-ulit na pinaputokan ng nilalang na. Pero mabilis naman itong kumilos at nakaiwas sa bala ng baril na yon. Hinabol ni Tio Andres ang nilalang pero nang mauyunabin niyang may mga kalalakihang papalapit sa kanilang direksyon. At may mga dalang silo. Nasilayan ni Tio Andres ang kabuuan ng pangangatawan ng nilalang na yon. Isa yung aswang. Inasimta niya ang nilalang. Nadapisan ito sa balikat. Bago pa nagkubli sa isang mataas na puno. Bago ito tuluyang naglaho. Dumating ang mga kalalakihan at inabutan nitong mag-isa si Tio Andres. Ipinaliwalag ng tiyuhin ko ang buong pangyayari nun. At tinuluman siya ng mga kalalakihan na makababa sa borola. Nagpasalamat naman siya sa butihang loob ng mga residente doon at nang makabalik siya sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang ang buwelta ng kanyang mga magulang. Walang katapusang paninermon.
Napaya pa siya sa kanyang kapatid na si Tio Manuel. Nakakabisita sa kanilang bahay kasama ang pamilya nito buhat sa Manila. Nabahala si Lolo sa kaligtasan ni Tio Andres. Kaya pagkatapos niyang magsaka sa kingapunan at makapangdamot ng pasyenteng kinulam noong kasunod na araw, ay sinamahan na niya si Tio Andres na magtungo sa bahay ni Selena. Pagkarating nila sa bahay ng dalaga, silalubong sila ng mga magulang nito at hindi na sana papapasukin dahil sa kalagayan ni Selena na. Pero napumilit si Tio Andres. Kaya naman pinapasok na siya ng mga magulang ng dalaga. Danoon na lang ikinagulat nila mag-ama nang makita na namumutla si Selena habang sumusukan ng mga kung ano-anong hindi maintindihan na dumadalaw sa palanggana. Dadanoon na pala ang dalaga noong nakaraang gabi pagtatapos ng malis ni Tio Andres. Binala na si Selena ng kanyang mga magulang sa albularyo at maging sa mga kilalang manggagamot. At ang palin na isagot lamang nila. Binarang ang dalaga. Binaram ng isang aswang. At hindi nila kayang madamot dahil malakas ang pagkaabaram nito. Dahil malaki ang galit sa kanya ng pao na sakpan niya. Sa punkulaywan, wala nang ibang nakaaway sa Selena at wala nang hinala ang mga magulang nito. Kundi si Enrico. Almay kadagawan nun. Siyempre, dila naman may apraso si Selena eh. At isa pala sa mga rason kung bakit hindi sinagot ni Selena ito. Ayaw niyang malahian ng pagiging aswang. Hindi iba sa pamilya nila Selena. Ang ganitong baday na may laing aswal at mambabarang ang angkan ni Enrico. At ayaw nga ni Selena na mahalin ng isang miyembro ng pamilya na kampo ng kabiliman. At isa pa, dati pa rin parader, tanihin pagkakaibigan na mag-angkayin niyang isukli sa binata. Dahil talagang si Tio Andres ang tinipibok ng kanyang puso at wala na iba. Mabuti na lamang at may kalaman sa pagkontra sa pambabarang si Lolo. Inutusan niya ang mga magulang ng dalaga na kumuha ng mga sangkap na gagamitin niya sa ritual. Agad namang rumisponde ang mga magulang ni Selena at ibiniglay lahat ng kanyang mga alalan. Sinimula ni Lolo ang ritual sa pamamagitan ng orasyon at pagpapahid ng kakaibang langis sa katawan ng dalaga. Meron pa siyang kung anong pinainom dito na naging dahilan para patuloy itong magsuka. Dire-diretso ang pagsuka niya ng mga kung anong kumagalaw at talagang nakakadiri dahil pila may sariling buhay ang mga gumagalaw na yon na gumagapang sa malaking palanggana kasama ang malalapot na laway ni Selena. Nakaagapay si Tio Andres kay Selena habang walang papidang pagsuka at pagluwar niya. Medyo bumagsak na rin noon ang timbang ni Selena. Humupak ang kanyang pisngi at umitim ang talukap ng mga mata. Nanghihina at namamawis na si Selena sa kinasusuka pero hindi pa rin siya tumitigil nun. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, ay sumuka ng maitim at mabahong likido sa Selena bago pa ito tuluyang mawala ng malay. Sinigurado naman ni Lolo na nasa ligtas na kalagayan na si Selena at natanggalan niya ang barang sa katawan nito. Nagawa niyang ibalik ang barang sa kung sino man ang may gawa nun. Nagpalipas ng gabi ang mag-ama sa bahay ni Selena. At nang sumunod na araw ay unti-unti na rin bumalik ang lakas ng dalaga. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga at pinabaunan pa ng mga espesyal na kakanin na mag-ama bago sila bumiyahe pabalik sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan na lamang ng mga residente, partikular na ng pamilya ni Selena, na ng ibang bayan na ang angkan ni Enrico. Matapos umanong dapuan ng matinding karamdaman ng binata noon. Teorya pa ng ilang nakakita dito
na mukhang binarang ang binata. At halos butot balat na ito at nag-aagaw buhay nun. Naawa naman si Selena sa naging kalagayan ng kanyang kababata. Pero wala naman siyang nagawa dahil alam niyang ang barang na yon ang naging mitya rin ng kanyang buhay. Ipinanalangin niya sa Panginoon na sa kabila ng malaking kasalanang nagawa sa kanya ni Enrico, hangad pa rin niya ang kaligtasan nito. Napagtanto niya na walang magandang naidudulot ang pagiging makasarili at mapaghigante sa larangan ng pag-ibig. Kaya naman hindi pinagsisihan ni Selena ang kanyang desisyon na piliin si Tio Andres bilang kanyang kasintahan. Dumating ang panahon at talagang sina Tio Andres at Selena na ang nakatadhanang magkatuluyan. Naisipan na rin nila magpakasal nung makaipon sila ng sapat na pera. Namanhika ng pamilya ni Tio Andres at nakita naman ng kanyang mga magulang na talagang isang mapagkakatiwalaan at mabuting babae si Selena. Kaya naman madali nila itong natanggap at hindi nagtagal ay nagpakasal nga silang dalawa at nabiyayaan ng 4 na anak. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,